American drugs! Magkabad ka na. Sumayad kayo? Ala ko, magiging uwak na ako dun eh. Nakailang ex ka? No. Hi. Okay, very much. Nakita nyo na ba? Ega kanto. Ito ang Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation Series. Isang weekly cycling vlog ng bike touring adventures namin sa Japan from Nagoya to Tokyo. Sana ma-enjoy nyo at kung meron man kayong comments or suggestions, i-comment nyo lang. Paki-like and share na din para madamay tayo sa algorithm, okay? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng pera ni Boodle Body. Welcome sa episode 5 ng Super Ultra Punks GCN series. At ito ulit yung mapa natin para mas maintindihan nyo kung ano na yung current progress natin sa Nagoya to Tokyo bike tour na to. Dito tayo mag-uumpisa sa hotel namin sa Hiyoshi. At ito pa yung kailangan naming bunuin na distansya at penitensya para makaabot ng Tokyo. Kaya kapit lang kayo, gawa muna kayo ng popcorn at enjoy the show. Ikimashow. Ganito sa Sagada. Alin? Sobrang parehas ng profile yung distance saka elevation. Oo. Pero mas madali ito kasi malamig. Yung Sagada, Mainit yun. Mainit yung ano. Hindi siya singlamig ng ganito. tapos moist ganun. Malamig din sa Sagada. Okay, nagre-prepare na kami para umalis. At ipapakita ko muna sa inyo yung view. Maganda rito, para kayong nasa subdivision. Parang White Plains, Corinthian Gardens, Valle Verde. Oh, ito, ganda. Ang ginaw, may gagamba po. Good morning, spider! So, hindi ko siya ma-explain gano'ng kalamig on cam. Isipin nyo, isa kayong korneto, tapos nasa loob kayo ng freezer. Ganun siya kalamig. Hindi pa masyadong mataas ang araw nang nagising kami. Napapaligiran pa ng hamog yung kalsada at mga bundok kaya super lamig talaga. Hirap na hirap din kami mag-decide kung anong isusuot namin nung umaga kasi super ultra ginaw talaga. Dito sa atin sa Pilipinas, 'di ba, kung ano yung mahugot mong damit pag magbabike ka, yun na yun. Bilang isang Pilipino na taga Manila na sanay sa mainit at bagong salta sa malamig na parte ng Japan, kailangan namin pag-isipan kung ano ang isusuot namin bago magbike. Iisip ko pa kung magpa-padded shorts ako. Sige na nga, huwag na lang. Ako nagpalit ako kasi masakit na yung bike ko hindi na kaya. Sige, magpa-padded ako. Isa na lang yung padded ko. Yung isa na, makikita nyo yung ego. Bakit naka-video? Dito tayo galing, oh. Ano yan? Anong area yan? Sumago ata. Aray ba to? Yan po lang tayo dyan. Master. Yan po lang sa... Ay, no ba? Aray ba to? Kaya to... Mag-i-empake na kami. Loload na namin yung mga eme namin. Ang ganda pala ng itsura niya pag umaga. Hindi namin makita kagabi kasi late na kami dumating tas puro fog. Pero ngayong umaga na, ganito pala itsura niya. Maganda. Tignan niyo yung view from here. Halika kayo dito. Nakita niyo na ba? Si Chris nakahanap nito, kaya salamat Chris. Paalam muna tayo dun sa ating receptionist. Itakimasu. Arigato. Tara. Tru. Sakit din ang puwet ko. Sa seat bone na din. Okay, umalis na kami. Naghanap na kami ng almusal. Walang breakfast tong hotel na nakuha namin.
Kaya nag-agree kami na humanap muna ng makakainan bago kami magdire-diretso sa susunod naming destinasyon. First time din namin makita ng may araw kung ano yung dinaanan namin nung gabi dito sa Hiyoshi. Napakaganda pala. Maraming palayan, tapos hindi congested yung mga bahay. At kaya pala sobrang dilim nung gabi ay dahil walang poste ng ilaw dito. Hindi pa kami nakakalayo ay nakakita na kami ng tindahan ng mga pang-Amerikanong droga. American drugs! Mga pagkain ang kailangan namin para sa umagang to. Hanap kami 7-Eleven. Dito na lang kami kakain. Mga bento-bento. Sulit naman yun eh. Mecha Happy Halloween. Dito sa Japan, marami silang kombini or convenient store. Ito yung madalas magligtas sa amin sa oras ng kagutuman o sa tawag ng kalikasan. Kasi minsan may banyo din yung mga kombini. At hindi ka magsasawa sa mga pagkain nila dito dahil merong nagsusupply ng bagong lutong o bento or pack meals dito sa mga kombini sa araw-araw. Alam ko nga naglalagay sila ng discount tag sa mga pagkain na malapit na ma-expire. Kaya kung mas makunat ka pa sa gulong, pwede mong patusin tong mga discounted meals para mas makatipid ka pa lalo. Okay, breakfast muna, Oyats. Ang pagkain mo. You know. Nasa si Chris? Kain muna tayo. Gutom na ako eh. Double rice yan ah. Okay ako ganun din kayo. Marlon yun. Kasi giwi saka rice. Last bite. Stop. Wipe out. At nabitin pa ako kaya tumira pa ako ng isang umaybo. Ito na lang muna yung babanatan ko, umaybo. Ano yung umaybo? Chichirya siya na sikat dito sa Japan. Kamukha niya yung lumpia na chichirya dito sa atin sa Pilipinas. Galing ata siya sa word na umay, which means masarap, at bo, na ang ibig sabihin ay stick. So in English, delicious stick yung name niya. Kasi pahaba nga siya na parang stick tsaka masarap. Alam mo to? Ano yan? Tikman mo. Ikaw mo. Kurutan mo. Kagating ko? Kurut. Kurot. Sige lang. Dinigin ako ng ganyan ni Big Boy. Sige, ayan ko lang. Parang may ganito sa Pilipinas. Yung lumpia na piso-piso. Sobrang sarap nito. Nabentahan ko agad si Chris ng isa dahil lang pinatikim ko sa kanya. Ay, ito wasabi. Pati si Budol Buddy na hari ng mga budol. Na budol ko ding bumili. Gift ko sa'yo. Salamat. Dito namin natutong ubusin yung mga piso-pisong yen namin na hindi namin alam paano gagastahin. Namamalimos na ako para makabili ng umaybo. Dagdag na lang. At bago tayo tuluyang pumadyak, fi-flex ko lang tong wheelset ko na super mura pero super tibay. Nabili ko lang yan sa Shopee. Hindi ako endorser niyan pero highly recommended ko yung wheelset na yan kung gusto nyo ng carbon rims na 700C. Umabot na yan ng Pineda Trails, sa mga lahar ng Clark, at hindi nabasag nung transport sa eroplano papunta dito sa Japan. Kaya comment down below kung gusto nyo din bumili ng ganito. Ito bubuhay sa akin sa oras ng peligro. Mga onigiri at umaybo. Top talaga nito. Curious pa rin talaga ako kung ano yung kabuhayan ng mga taong taga dito. Kasi nasa liblib na lugar na sila pero magaganda pa rin yung mga bahay nila. Hindi ko alam kung malaki sahod ng mga taga dito. Nakaka-curious lang talaga. Ang target namin ngayon ay mamasyal sa Naray tapos dumiretso ng mas maaga sa Matsumoto para may panahon pa kami maglaba. Kasi balita namin may washing machine at dryer daw yung hostel namin. Malalaban na din tong marine wool ni Budol Buddy. Pero pag-usapan muna natin yung dinadaanan naming kalsada at kung anong makikita dito. Ayan, meron pa ring riles at kung napapansin nyo, mas obvious na yung pagka-red ng mga dahon. Baka dahil mas mataas na kami so mas maginaw. Baka may kinalaman yun sa pagkalagas ng mga dahon. Hindi ko alam, wala tayong taglagas dito sa Pilipinas eh. Ang masasabi ko lang ay perfect yung weather ngayon para magbike. Meron kang asul na langit sa taas, pulang mga dahon sa baba, at maginaw na hangin na tumatampal-tampal sa iyong mukha.
At umabot na ulit kami sa highway pero may sidewalks pa rin. Matsumoto, 44 kilometers. Hindi ko pa rin alam kung sino talaga yung gumagamit ng sidewalks dito kasi parang kami lang naman yung dumadaan nung time na yun. Pero present pa rin siya sa buong stretch ng mga express highway nila dito. Dumadaan ako sa gilid ng tunnel, wala ako sa loob. Tapos yung katabi niya ilog. Kuha na kayo budol body shirt pare. Kanina 'di ba sabi ko malamig kaya ang kapal ng suot namin. Pero habang umaahon ka, may initan ka pa rin talaga lalo na't may araw. Tsaka sobrang daming layer na pang ibaba yung suot ni Jilson ngayon. Parang ang taas-taas daw ng saddle niya dahil sa kapal ng mga padding sa shorts niya. Kaya napilitan siyang mag-impromptu hubad sa tabi ng kalsada. Wala namang tao kaya okay lang. Maraming beses nangyayari sa amin tong kailangan naming mag-change outfit ng biglaan. Mainit na, hindi na maganda mag-jacket. Kaya ang payo ko, magdala kayo ng mga damit na madaling hugutin sa mga gamit nyo pag bigla kayong nilamig. At madali ding hubarin kung kailangan kapag nainitan kayo. Gaya na lang nito, mga galawang gaijin nga naman talaga. Gaijin dito. Ha? Isang bundok na lang. Isang bundok na lang? Isang bundok na lang daw na ride na. Parang madali isang bundok ah. Lulusot tayo sa tunnel. Lulusot naman pala sa tunnel na naman. At nandito na naman tayo sa tunnel na hindi na naman ako kasya. Grabing tunnel to, 2 kilometers. Sobrang sikip, hindi kasya yung handlebar ko. Same feels pa rin, nakakatakot. Habang binabagtas mo ang kahabaan ng lagusan, kung ano-anong kapraningan ang naglalaro sa iyong isipan. Paano kung lumindol habang nasa loob kayo? Paano kung mahagip ka ng truck at bigla kang maging uwak? Paano kung maflatan ka at naiwan ka ng iyong mga kasama? Nakakasira ng ulo isipin pero parte talaga yun ng adventure. Nandito na tayo sa Shiojiri City. Ala ko, magiging uwak na ako dun eh. Grabe yung tunnel, ang kipot nung ano. Feel ko nga yung tunnel niya yung ano sa Pilipinas. Parang yun yung familiar cut sa ilong. Tignan nyo, Ano nangyari sa'yo? ako rin eh. Sumayad dun sa... Sumayad kayo? Oh, tamang sikong dikit kami nung tunnel eh oh. Yung handlebar ko ano na eh, andito na yung railing. Nasa taas. At ganun-ganun lang, nandito na kami sa Naray. Sa mga destinations namin for today. We're here guys. So totoo nga yung sabi ni Chris na isang bundok na lang, Naray na. Kasi na-bypass namin yung bundok dahil lumusot kami sa tunnel sa ilalim mismo ng bundok. Hindi nga niya kami binubudol. Tank engine, Thomas the Train. Hindi siya out of the way. Out of the way siya kung magti-trade ka kasi di ba lilipat ka ng local? Kasi usually express to yung papunta Matsumoto. Yung tough gummy. Anong maganda? Anong flavor? Hindi ko alam eh. Wow! Tough gummy. Nasabog na ako. Yung mga bag ng mga kasama ko para sa tour na to ay mga imported items na gawa ng Swift Industries. I use Swift Industries Zeitgeist bag. It carries all my stuff I use in documenting the streets of Metro Manila. Namit pala namin yung team nila nung nasa Tokyo kami pero saka na natin pag-usapan yan sa future episodes. Pero nabudol ko na naman si Budol Buddy na magpagawa ng frame bag kay outdoor lang. Malaki yung gamit ng frame bag na to. Nandito yung mga baon kong onigiri, mga interior, kasya 2 bote ng tubig sa top compartment niya. Sa ilalim naman kasya dito yung jacket ko na madali ding bunutin in case na umulan.
Speaking of ulan, rainproof yan to a certain level kasi nga gawa siya sa X-Pac fabric. Google nyo na lang kung ano yung X-Pac. Sa kabilang side naman, nandito yung mga mas maliliit na gamit gaya ng gloves, zip tie, pwede din mga passport dito or charger, power bank, bahala na kayo. Thank you nga pala kay Outdoor Lang. Mike, salamat sa bag mo. Gamit na gamit ko siya. I-tour natin tong Naray ng nakabike. Pasok tayo. At ito na yung Naray. Maliit siya na parang post town na part ng Nakasendo Trail or yung inner mountain roads dito sa Nagano. Sikat tong trail na to sa mga tao kasi daanan daw to ng mga samurai noong kapanahunan pa ni Batusai. First time mo dito, Marlo? Oo. Anong masasabi mo sa lugar? Sobrang ganda. Para akong nag-time travel tas nandun na ako sa Samurai X World. Buti na lang walang naglalaban. Sabi sa Google, preserve nila yung mga bahay dito kung ano yung itsura nila noong Edo period. Ano masasabi mo sa pinagdaan? Parang nasa movie set. Parang ito yung Calle Crisologo nila. Pero ngayon meron ng mga restaurants, mga coffee shops, mga tindahan ng souvenirs, merong templo, at may mga halaman na hindi ko na alam kung anong tawag dito. Noong Nakasendo Trail kami dito noong 2016, marami ding mga turista. Meron ding mga estudyante na nag-field trip. Kanto po. Ega kanto po. Gaya nga ng sabi ko dati nang galing na ako dito, pero iba pa rin yung pakiramdam at bragging rights pag sinabi mo na nagbike lang kayo. Hindi lang sa mga Pilipino pero pati na rin sa mga Hapon. Kanina may kausap akong tindera na na ako, Nihongo Jozu. Sabi niya, Nihongo Jozu desu ne. Nakakita pa kami ng solo traveler, kaya trinay namin maging mabuting Pilipinong turista. Pinicture namin siya gamit yung camera niya para may photo siya ng sarili niya. At si Gilson pa yung kumuha ng picture niya. Medyo mahirap lang gamitin yung camera niya para sa amin kasi naka-Nikon siya. Mga Fuji kasi yung camera na dala namin nung trip na to. Mag-isa lang siya nagta-travel. Mahirap. Pumunta ka dito mag-isa, di ba? Yan, isama ko yung ex ko. Na ex mo na. Ay, oo. Nakailang ex ka? Tanungan na. Bigla akong nagutom. Nakadalawang balik ako, taas babae. Top talaga ng onigiri. Para sa huling activity namin dito sa Naray, gusto daw nilang magkape. Para naman masabi nila na nag-coffee ride din sila dito sa Japan at hindi puro hardcore bike touring lang. Napili nilang subukan itong Matsuya Sabo Coffee Shop. Maliit lang siya na coffee shop. Ilang customers lang din yung kasya sa loob. Pero aesthetic siya mula interior hanggang labas. Anong tawag sa coffee shop na ganito, Marlo? Hindi ko alam. Nandito kami sa maliit na coffee. Nandito kami sa maliit na coffee shop ngayon. At magkakape daw sila. At yung barista nila, tingin ko siya din yung owner. No. Hi. Okay. Arimas. Ayaw niyang kasama siya. Yung process ng paggawa nila dito ay yung siphon coffee ba yung tawag dyan? Yung may bilog. Pero astig siya tignan. Parang science lab yung dating. Tapos kape lang pala yung ginagawa. Ang in-order ko ay matcha na cake. Ang in-order nila ay cheesecake. Tapos troja na kape. Troja, traja. Sarap din. Parehong masarap yung cake. Hindi ko na natikman yung kape nila pero amoy na amoy naman talaga na kape siya. Bago kami umalis, nung wala na masyadong tao, nakakwentuhan din namin yung owner. Tinanong niya kung saan kami galing, tapos naikwento din niya na galing Thailand pa daw yung mga gamit niya na panggawa ng kape. Thank you. Solid dito sa Matsuya Sabo. Kung madadaan man kayo ng Naray, itry nyo magkape o magmerienda dito. Nung una akala ko masungit yung matanda eh. Oo nga eh. Pinibideo ko kasi. No. Hi. Okay. Arimas. Ayaw niyang kasama siya. At yun ang mga kaganapan sa episode na to. Pero bago tayo matapos, ipapakita ko muna sa mapa kung ano na yung mga na-cover nating ruta ngayon.
Bali ang binike namin is from hotel namin sa Hiyoshi hanggang dito sa bayan ng Naray. Maiksi lang, wala pa sa kalingkingan ng kailangan naming i-bike para umabot ng Tokyo. Kaya nood lang kayo lagi at mag-subscribe sa channel na to dahil meron kaming weekly episodes every Monday, 7 PM. Click nyo na din yung bell para ma-notify kayo pag may bago kaming upload. Paki-like and share na din tong video na to para mas dumami pa tayo. Kung may tanong kayo sa ruta or sa bikes namin or sa budget, pwede kayo mag-comment at sasagutin namin lahat yan. Next episode, may bad news ako sa inyo. Ito yung underpass ng Lerma. Basta hindi ganyan yung akin. Marami nila nag-hiking, mga matatanda. Saya. Bilis nun ah. Yun yung bad news. Tumama siya? Nakaiwas siya pero sumem lang. Kaya kayo na pa ako nagreklamo. Ha?